Diabetes ang dulot ng pagiging obese. Risk factor din po ang obesity sa pagkakaroon ng cancer. Okay? Ito po ang importante yung risk factor ng mga may obesity. Kung nakikita niyo po dito, kapag isa po tayo obese, 7 times higher ang chance na magkakaroon kayo ng cancer sa matres, sa mga babae po. No? Mas maraming hindi ka matatanggap sa trabaho, ano ba? Mas maraming trabahong hindi tatanggap sa'yo kapag meron kang extra weight kumpara sa mga taong normal lang timbang. Okay? Bakit? Number 1, physical limitation. May mga taong hindi kaya yung mga physical labor. Okay? Kasi madaling hingal, ganyan. So, limited talagang opportunities. Number 2, nadi-discriminate sa trabaho. Okay? Actually, marami tayong pag-aaral sa weight bias ang tawag natin dyan, no? Mas mataas ang discrimination ng mga empleyadong mas mabigat kaysa sa mga empleyadong hindi. Okay? Yan ang cause ng pagkakaroon ng extra weight. Ngayon, tanong natin, bakit ba tayo tumataba? Okay, bakit? Okay? Yan, nakasulat dyan, dahil ba tamad? Dahil mahilig sa milk tea? Mahilig sa chicharon? Ang takaw? Yun po ba yung dahilan? Hindi. Okay? Nakasulat po dyan, clue. Mataba tayo dahil hindi dahil wala tayong disiplina. Burahin na po natin yung sa isipan natin. I-explain ko kung bakit. Okay? Hindi po siya dahil sa kawalan ng disiplina. Okay. Number 1, bakit tayo tumataba? Dahil sa genetics natin. Actually, nag-evolve tayo para tumaba. Okay? Kasi nung sinaunang panahon, hindi naman ganito kadami yung pagkain, lagi may famine. So, nag-evolve tayo na lagi tayo magtatago ng taba. Kasi para walang ani, ng ilang buwan, hindi tayo meron tayong extra So, talaga ng katawan natin magtago ng taba para kapag wala tayong makain, meron tayong reserbang energy. Okay? Diabetes ang dulot ng pagiging obese. Risk factor din po ang obesity sa pagkakaroon ng cancer. Okay? Ito po ang importante yung risk factor ng mga may obesity. Kung nakikita niyo po dito, kapag isa po tayo obese, 7 times higher ang chance na magkakaroon kayo ng cancer sa matres, sa mga babae po, no? 7 times chance higher, no? Mataas po siya. For both male and female naman po, 4.8 times chance magkakaroon kayo ng cancer sa esophagus. Esophagus, ito po yung tubo mula sa ating bibig hanggang sikmura. Okay, kapag tayo ay obese. Okay? Sa sikmura naman, 2 times, twice. Okay? The higher chance na magkakaroon ng cancer sa sikmura kapag tayo ay obese. And then, makikita niyo po dito, 1.3 times chance higher kapag magkaroon ng cancer sa breast at saka sa colon. Colon, ito yung bituka natin. Okay? Yung bituka natin. So, hindi lang high blood, hindi lang diabetes, hindi lang mataas ang cholesterol ang dulot ng obesity. Dulot din ito ang pagkakaroon ng mas mataas na chance na magkakaroon po ng cancer. Okay? Ngayon, ano naman, Doc? Lahat naman tayo, mama. Yun yung ating, yun yung ating mga importante ng issue. Kasi naiintindihan ko bilang breadwinner ng pamilya. Okay? Mas importante sa akin yung kumita ng pera. Diba? Diba? I mean, dumaan kayo sa ganyan, diba? Yung importante yung kumita ng pera kasi ano kakapapakain ko sa pamilya, diba? So, pero kapag obese tayo, kailangan natin isipin, meron kasi siyang cost. Okay? Ito yung cost ng pagkakaroon ng extra weight, ng extra timbang. Number 1, healthcare expenditures. Ibig sabihin yan, yung ginagastos mo para sa